no? Nakulambuan na yun. Doon ang fry namin is 30 cents per pieces. 30 cents. Uy! Chris, grabe, sandala lang to. Dami, lalaki. Ay, mga puti Ala, talgo. Ala, may tumalang. Ala! Uy, kasarap na ito, guys. Ala, Mga ilang fry yung pinapakawalan nyo dito? Yung stocking namin ngayon dito is 1.7 million. Sa 5 million. In 3 months. Wow. In 3 months. Ganun. Kalaki. Sa shrimp farming. Ganyan pala kalaki ang puhunan at kita sa shrimp farming. Binisita nga namin ang isang shrimp farm dito sa Dilasag, Aurora para makita kung paano yung kanilang pamamaraan at nang ma-interview na rin yung technician nila rito nang mapag-alaman namin kung paano nga ba yung mga kinakailangan para sa pag-maintain ng gantong uri ng negosyo. Bago yung interview ay pakita muna natin yung kanilang paghagis ng dala para makita nyo kung gaano karami yung ma-harvest sa isang hagis lang ng dala. Ala, ang dami nyo huli, guys. Harap tingin na lang. Uy! Grabe, ang kapal. Dami nyo huli, oh. Uy! Chris, grabe, sandala lang to. Dami, lalaki. Ay, mga puti Ala, talgo. Ala, may tumalang. Ala! Uy, kasarap na ito, guys. Ala, Amazing! Ano lasa? maalat. Ay, napakasayang. Meron rin, suka! Suka, bilis. Sarap po. Patay na to? Uy, tumalong. Habang isang ano. Ang buhay naman kasi baka makatimo. Ngayon yung ano yung May kaputian yung mga nahuli dahil yung variety ng hipon na andito ay ang tinatawag nilang Vanamay. Iba siya sa sugpo. Kita niya, papakita ko kayo magmukbang ng isang jumping salad na hipon. Hindi tuloy napigilan ng aming kasama na si Renren Gala ng Nueva Ecija. Sikat siyang content creator mula sa Rizal, Nueva Ecija at sinama namin para sa aming tour dito. Magkano sa kilo, sir? 350. Kasi kulang pa yun ay maghuhuli pa. So, kukuha ka ng isa, Brad, ano? Yan. So, per kilo nila dito sa farm mismo ay 350 per kilo. Yan. Ayan ba yung dinala? Pwede mas malaki pa rin. Mga ilang months na yan, ganyan. Ayawan ko lang kung mga ilang months na yun. Matanong mo. Dapat nakakulit pala tayo. May cooler kami nito. At heto, dahil lunchtime nung dumating kami rito ay nag-prepare din sila ng kanilang hipon para matikman namin yung kanilang mga inaalagaan. Ako, tayo na. Ay, mga basit na tagaluto. Kung masino mag-fit na. Pagkatapos namin kumain ng lunch ay pinuntahan na namin yung technician nila at nang ma-interview. Ilang taon na ito, sir, kanya? Shrimp farm. Saka yun, yung start namin dito, magko 6 months pa lang. 6 months pa lang. Development. Paano sa rin proseso ng pagpapalaki ng hipon? Dito sa amin yung pag-ayon namin, yung type ng culture namin, intensive farming. So, yung culture namin, pinapakain namin dito namin sa steak. Saka, yun na nga may mga probiotic mga ginagamit para ma-maintain yung magandang quality ng hipon. Paano sir yung tubig yan? Mahalat? Ano ba yung quality ng tubig? Dito sa, sa Aurora, direct kami sa dagat ng kulit namin. So, pure salt water yung Yung mga sir, yung fingerlings niyan, saan nanggagaling? Kinukuha pa namin dun sa yung hatchery na pinukunan namin dito sa Sambales. Sambales pa galing. Kasi dito sa Aurora, wala pang hatchery natin. So yung fry namin ng hipon sa Sambales pa galing. Ilang months sir bago siya pwedeng anihin? Target namin maximum dapat na to 90 days lang kami. Saan po sila yung mga hinarvest ngayon? 3 months na sila. Nasa pa lang sir, nasa 80 days. Ay, 80 days. So, hindi pa sila full na kwan pala.
So, yung Full- target full natin grown. sa 90 days, dapat ma-full harvest. And then, yung market nyo, sir? Yung market namin dito, Isabela lang. Ay, Isabela. Nabotas, saka Malabon. So, i-deliver nyo o sila pick up? Deliver. Oh. So, walang problema sa market pala? Ganun ka laki, kabilis yung ganun yung demand ng dito sa atin. Dito sa Mensa Sequest, ako farm, maximum na yung price ngayon sa 350. Book-in or yung Oo. deliver. Oo. Yan yung, kasi kami dito sa Dilasag din, nagde-deliver kami. Door to door. Within Dilasag lang? Oh, o within Dilasag. kasiguran? Kasi siguro nagde-deliver kami, sir. Mga minimum 30 kilos. Oh, Pero pagka may customer kami, 10 kilos, pwede. nagde-deliver kami. Free deliver na yun, 50, 30. Contact, sir. Ang contact namin, like, FB page kami, Sequest. Yun. Banan. Mga magkanong Price doon ng fry namin is 30 cents per pieces. Mga ilang fry yung pinapakawalan nyo dito? Yung stocking namin ngayon dito is, 1.7 million 1.7? sa 4 na pan. Wow. Yung stocking density kasi namin is mataas eh. Mga survival rate nun, Target namin at least mag 85% 85%. Pag bumaba dun, medyo lugi na. Hindi naman. Depende kasi sa yun eh. Kami na farm nutrition under monitor. Close monitoring namin yung mga yung survival. So, dapat pag nag-aalaga, control mo yung yung feeding. Oo. Para saan, sir, yung mga makinang yan? Yung mga makina yan para sa sir, sa aerator. Oxygen. Oxygen. Solar, sir. Sa ngayon, hindi kami nagsusolar pa eh. Ah, paano sir pag brown out, di wala yan? Genset yung namin. Genset. Yung price ng fry. Hindi, nasa half million din yan. Plus feeds pa. Oo, ang mga mag-gross mo doon, ROI terms investment time ba nasa sa 5 million. in 3 months. Wow. Hindi na. Ganun. Kalaki. Sa shrimp farming pala. Yun nga lang, kailangan mo kasi ng capital, Malaki yung capital. Oo. Pero sulit din naman kasi yung demand ng hipon sa price mataas din naman dito sa Aurora. Mahiling nga kung hindi namin kung sumasabay kami sa talaga ng market. Sa presyo. Yung price ngayon ng market is 450. Oo. Pero kasi gusto namin, siyempre, nasa lang kami sa wholesale price. So, binibigay lang namin ng 350 para yung mga tao dito sa Dilasag, tsaka Aurora, Makatikim din. malaki din yung mga kanila. Hindi kitain. Mahirap ba sa alagaan niya? Oo, parang ka lang. Nag-alaga ka lang din ng bata. Mm. Kunting problema lang. Yung dito, sininda niya na. So, dapat, yun nga, dapat close monitoring, control mo yung water parameter, water quality. Dapat yun yung, water management. Dapat, So ito sir, pinapaltan nyo ito? Oo, sir. Every Every other day, depends sa transparency ng tubig. Oo. At saka, everyday kasi may, may regular check na para sa water parameter. Dapat kasi pag nag-alaga ka, kontrolado mo yung mga water parameters like pH, Oo, yung pH niya. nitrite, ammonia, yun dapat alam mo kasi yung pagkakaiba-iba nun, may magkakaroon ng stress doon sa alagang hipon Lugi. na nagka-cause na mortality. Bagyo naman, dito sa area na hindi naman affected sa kasi nasa mataas siya na portion. Never, sa tingin ko, dito sa Aurora, hindi naman siya bahain. Kahit magkaroon man ng bagyo, wala namang effect kasi direct sa dagat yung soil. Kaya sa ibang site na pagka bagyo, zero salinity yung dagat. Saka hindi ito sir aapaw kahit bumagyo. So hindi makakawala yung mga fry niya. May mga kasi kanito, may mga gate na yan. So pagka kahit mga isang linggo na
na ulan, Oo. nag-overflow lang yung tubig. Tapos natatagan. Sa dapat kung papasok ka sa ganitong negosyo, dapat malakas ang loob. Kasi yung investment ng pag-iipon, masyadong malaki.